us his Son, who yielded his life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating online prayer covenant dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo. At pasalamatan po natin ang ating Panginoon na kahit hindi po tayo magkakasama, may panahon siyang ibinigay sa atin para tayo ay magsama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga salita sa ikalalago ng ating pananampalataya at ikalalalim pa ng relasyon natin sa kanya. So tayo po ay sandaling manalangin. O dakilang Diyos, sa umagang ito, taus-puso ang aming pasasalamat dahil sa ginising mo kami ng may panibagong buhay, kasiglahan ng aming lupang katawan, at muli po naming haharapin ang lahat ng mga gawain namin sa araw na ito. Una sa lahat, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong mga salita na alam po namin na higit namin itong kailangan sa aming pamumuhay. Dakilang Diyos, ihanda niyo po ang aming mga sarili, buksan ang aming mga isipan para maunawaan po namin ang tunay na mensahe na nais mo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating tatalakayin ay ang mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit 130. Pero samahan niyo po akong basahin ang ilang mga talata. Hindi ko na po babasahin lahat. Ang talatang 2, talatang 5 at talatang 6 ang akin lamang pong babasahin. At ganito po ang ating mababasa. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga. Dito po sa mga talata na ating binasa, tinuturuan po tayo na matutong maghintay at umasa sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Dapat po natin siyang asahan sapagkat ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin sa anumang kapahamakan, panganib, at sa oras ng kagipitan, sa panahon na di natin inaasahan na pwede pong mangyari. Sa una hanggang 3 talata, ipinapakita po sa mga talatang ito na ang sumulat ay nahaharap sa isang panganib o paghihirap. Hindi man nabanggit sa talata, pero kung ating iintindihin, malinaw po na siya ay nasa hindi maganda o kaaya-ayang sitwasyon o kalagayan. Pero batid niya na sa kanyang sarili na may magagawa ang Diyos para siya ay tulungan. Tayo rin po sa panahon ngayon, marami ang nagdaranas ng kahirapan. Hindi malaman kung papaanong mapagkakasya ang kakaunting kinikita para matugunan ang pangangailangan ng pamilya dahil sa di mapigil na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin upang mabuhay. Gustong mapag-aral ang mga anak pero walang kakayahan para matustusan ito. May mga biglang dinapuan ng karamdaman at patuloy na nakikipaglaban pero walang magawa dahil salat sa kabuhayan. Sa lahat ng ito, katulad ng sumulat ng kabanatang ito sa awit 130, alam nating may magagawa ang Diyos.
Just wait and hope because God is able and faithful. Matuto po tayong maghintay at umasa sa Panginoon. Sa verse 4 hanggang verse 8, inihahayag po sa mga talata na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa mga taong nananatili sa Kanya. Kaya't mga magulang ko't mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nagaganap ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Mahiwaga o kamangha-mangha ang kaniyang pagkilos, kaya naman bilang tao sa maraming pagkakataon ay hirap tayo na maunawaan ito. Sa patuloy na pag-aaral ng kaniyang salita, unti-unting ipinauunawa sa atin ng banal na Espiritu na kaya nangyayari ito ay may gustong ituro sa atin ang Diyos. Maaari din namang sinusubukan tayo kung hanggang kailan tayo mananatili o kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Ang mahalaga, ano man ang mangyari o maranasan nating kahirapan sa buhay, pagsumikapan pa rin natin na makasunod sa kalooban ng Diyos, gaya ng sinasabi sa verse 8. Tapat ang Diyos sa kaniyang pangako. Ang pag-ibig niya ay di kukupas at anuman ang layunin ng Diyos sa ating buhay, ito'y magaganap o mangyayari. Iniahayag ng salmista sa kanyang na ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay tunay at ang pinanghahawakan niya ay ang katotohanan. I wait for the Lord, my soul waits. Huwag tayong mainip sa plano ng Diyos. Ang lahat ay gagawin niya sa tamang oras, tamang lugar at tamang pagkakataon. So ang mensaheng itinuturo sa atin sa umagang ito ng mga talatang ating pinagbubulay-bulayan ay matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sikaping makasunod sa kanyang kalooban at buong katiyaga ang maghintay. Ang Diyos ay tapat at siya lamang ang may kakayahang gawin ang lahat ng mga bagay. Just wait and hope because God is able and faithful. Higit sa mga kaya nating gawin para sa Panginoon, dapat ding binibigyang pansin natin ang ating relasyon sa Kanya upang mas masunod natin ang kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So kapatid, ibigay mo ang buong pagtitiwala sa Panginoon. Panghawakan mo ang kaniyang mga pangako. Anuman ang nararanasan mo ngayon, nakikita ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Lumapit ka sa Diyos, handa siyang makinig at tulungan ka. Turn to Him and He will see you through. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga salita mong aming napakinggan. Tulungan niyo po kaming maibigay ang buo naming pagtitiwala sa iyo. Matuto kaming maghintay at umasa na ipagkakaloob mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan ng naaayon sa iyong kalooban. Hiling po namin na pagharian mo po ang aming mga buhay. Patatagin kami sa aming pananampalataya at maibigay namin ang buo naming pagtitiwala sa iyo na aming Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan na nagagawa sa araw-araw, sa isip, sa salita at sa gawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.